Tuloy sa mga balita natin ngayong umaga, kami pa rin ang inyong mga kasama. Ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. May nangyari ho? Ano nangyari? Merong latero na hulihan ng baril sa Quezon City. May report si Silvestre Labay. Silvestre, iradyo ni mo ba? Takdang sampa ng kaso nga paglabag sa Presidential Decree 1866 o as amended Republic Act 8294 o legal possession of firearms sa Quezon City RTC ang isang latero matapos nito'y mahulihan ng baril habang sakay ng kanyang motorsiklo. Kinilala ang suspect na si Dexter Cervantes, 23 taong gulang at residente ng Minahan Street sa Marikina City. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagsasagwa ng Oplan Sita sina Pioto Diego, Pioto Salinas at Pio1 Orejas sa Caliraya Bridge sa Barangay Roas District, lungsod ng Quezon, nang biglang dumaan si Cervantes sakay ng kanyang kulay itim na Honda Wave. Agad na pinababa si Cervantes dahil hindi ito nakasuot ng helmet at nang kapkapan nakuha sa kanyang baywang ang kalibre 45 baril na mayroon pang 10 bala. Depensa ng suspect kaya umano siya nagdala ng baril dahil mayroon umanong banta sa kanyang buhay, pero hindi kinatigan ng pulisya ang alibay ni Cervantes dahil bukod sa walang lisensya ang kanyang baril, wala rin siyang driver's license at for registration pa ang kanyang minamanehong motorsiklo. Kasama mo sa Quezon City para sa DCXL 558 Silvestre Labay, Tatak, RMN. Sorry pa. Sa Pasig ho ito mga kasama, isang lolo ang dumulog sa tanggapan ng pulis matapos looban ang kanyang bahay habang siya ay natutulog. Sa salaysay ho ng biktima si Rolito Guanzon, 61 anyos. Agad niyang tinawagan ng kanyang anak na maramdaman niyang tila may kasama siya sa kanyang bahay sa may 66D Pasig Boulevard, Barangay Bagong Ilog. Agad naman umuwi ang kanyang anak at doon nila napag-alaman na pinasok na nga pala ng kawatan ang kanilang bahay. Natangay po ng di pa nakilalang suspect ang pera na nagkakahalaga ng 5,000 piso, sa jewelry box na nagkakahalaga ng 350,000 pesos at mga credit cards. Sa ngayon po ay inimbestigan pa ng mga otoridad kung sino yung responsable sa nasabing panluloob. May iba naman tayo konti. Nilino ho ng Department of Health Undersecretary na si Teodoro Herbosa na hindi isa sa pribado ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Mataliwas sa mga lumabas na balita kahapon sa interview ng DCXL kay Herbosa, sa halip niya ay imo-modernize lamang ito dahil may kalumaan na ang naturang ospital. Lumaan na Meron ba? Ayan pare Andyan Yung ba Mali naman yung balita na ipaprivatize ang Fabella. Wala pong planong ipapribado ang Jose Fabella. Yan po ang plano po dyan ay i-modernize, pagandahin at palawakin pa, padamihin yung kama. At siyempre inilipat po. At hindi naman napakalayo. Mga ilang daang metro lang ang layo nung kinatatayuan niyon doon sa San Lazaro compound. Ayun. Salamat Ray. Sabi ho ni Yusek Herbosa, DOH pa rin ang magpapatakbo dito. Matatandaan niya na noong 2011 pa lamang ay pinag-aaralan na nilang i-modernize ang Fabella Hospital, kung saan noong 2013 matagumpay nilang naisama sa national budget ng pondo para ito ay ma-modernize nga, mapaganda. Hinihintay pa rin nilang ma-aprobahan ito bago nila isa sa katuparan ng proyekto. DCXL Bulat Palaro. Ay, naglaan. Ay, makabayan to, kasama Weng. Makabayan ba? Iba yung tama tugtog din. Tama lang. Dahil ang Philippine Sports Commission po ay naglaan ng 50 milyong piso para sa pagsasanay ng mga Filipino athletes. Atlet ang Pilipino mga kasama. Sasabak po yan sa darating na 17th Asian Games. Ayon kay Chairman Richie Garcia, isasagawa ang quadrennial meet sa September 19 hanggang October 4 sa Incheon, South Korea.
Nabi pa ni Garcia na seryoso sila sa nilang mithiing mahigitan na naging performance ng mga atletang Pilipino sa Guangzhou, China noong 2010. Ang nasabing pondo po ay bukod pa sa 30 milyong pisong gagastusin ng Philippine Sports Commission para sa actual participation ng mga atleta doon nga sa Incheon, Asia. DZXL Showbiz Balita. Siyempre, is Loli here? Showbiz Showbiz. Hello, everybody. Hello, everywhere. Hello ka dyan. Bakit maganyan ang nangyayari? I have a slowly. Meron akong sasabihin. It's me, Loli. I have a slowly. Litaw na litaw ngayon sa social media ang napaka-sweet na Instagram photo ni na Luis Manzano at ni Angel Locsin. Ay, ano kayang say ni Jeneline at saka ni young husband? Sakit. I heard nang magpunta ito ng Dubai. Oh, di ba? Nang Dubai silang para doon Dubai, siguro may binili. Dubai and sa isang show. At iba pang mga artista. Sa isang IG photo, ay halik sa pisngi ang ibinigay ni Luis kay Angel. Ay, grabe. Ang mga isa namang litrato ay mukha naman ng aktor sa loob ng eroplano katabi ang isang bakanteng plane seat. Sa caption, nakasulat daw ang mga katagang pabalik na ngayon ng Pinas kasama nitong seatmate ko na meron pang heart, yung puso puso na litrato o icon, di ba? Simulan na ang masarap na usapan. Wow. I heard. Grabe, no? Sinasabing si Angel umano ang katabi nito sa aeroplano. Minsan na naging mag-on ang dalawa at naghiwalay noong 2009 at nagkabalikan bago-bago lang. Matapos nilang magsubok ng kanilang kapalaran sa iba. So hanggang sa na-realize nila sa dulo ay mukhang sila pa rin ang inaasam-asam ng bawat isa. Ay, is that love? Inggit ka na? Mag-ingat ka ha sa pagpunta-punta mo ng kondo, hanap. At iwas-iwasan yung mga pangalang Denise. Kasi baka yung Denise mo ay Dennis pala talaga. Hindi pala babae, ha? Mag-isip-isip ka. Oo, thank you. It's me, Loli. Papa. Loli pa. Yan. Nag-text kinap? Oo. Ano spelling yan? Ano spelling ang Denise mo? D-E-N-N-Y-I-S. Wala talaga. Bay. Ano ka na nga dito? Iba. Panghimagas. Tulas. Ito yung bago kong lumang recruit, parang Weng, kahapon. Ayaw mo si Mario Joseph naman. Si Buhayin Baby. natin ang karir ni Mr. Dennis Yoso. Uy, na-miss kita ng ilang dekada, ha? Ito, bagong nawala lang ako, nagkaroon ka na ng portion. Ay, kahapon, Ayun.
Bang papalitan mo na si Maybe. San Francisco. Ah, okay. Papalitan mo Hindi si naman. Brandon. Hindi naman. Hindi naman. Wala si Brandon. Hindi naman. Ah. Oo, kasi Brandon. Ito na. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Oh, ano lumabas sa loto? Loto. Himagas muna tayo. Hindi Ito pa na po ang nagre-renew. ating balitang panghimagas ngayong umaga. Napapailing na lamang ang mga responding police sa kaadikan ng isang babae na pinaghihinalaan ding shoplifter sa isang mall sa Chicago. Ano ba? Ayon Alam sa mo, mga otoridad, alam mo, pag kinakwento mo sa ibang bansa nangyari, dapat yung lengguwahe nila ang ginagamit. oh my God, you Oh. mean English? Yes. Because it happened where? Oh. In Chicago. Chicago. Para Nosebleed maintindihan tayo ng mga dito. taga Chicago, marami nakikinig dito mga taga Chicago. Online. Nosebleed tayo dito. Sanay ka naman dun eh. Para maintindihan ng ating mga kababayan Yes. Pilipino na lang. No. Hindi, no. According to the authorities. Oh, see? Diba? Ayan. Dali na pala eh. Chicken So, pala. it's so easy. Oh, Hindi ano? na kaya. Now. Ayon sa mga otoridad, habang iniimbestigahan sa presinto ang suspect na si Edith Hancock, 33 anyos, ay nag-request ito na kung pwedeng tumira ng heroin para makasagot daw siya ng tama sa mga tanong ng mga pulis. I cannot understand you, man. Really, I really cannot. The suspect requested Yes, what? to take heroin so that she can answer the questions of the police properly. Oh. Wow. So now that because you write that in your logbook naman in English, right? So practice. At dahil dito, because of this, All right. Thank you. the investigating police, Yes. ang mga nag-iimbestigang police ay idiniretso na siya sa kulungan. The investigating police proceeded to jail the suspect. That's it. Really. It's I understand. Pero sa ikalawang pagkakataon ay humirit pa si Hancock sa mga pulis na kung pwede ay magbaon daw ito ng heroin sa loob ng kulungan para naman may mapaglibangan daw ito. Mahirap i-translate yan. Nako Mahaba. po. Excuse me. Can you pardon me? Pardon? Can you broken down? But in the second hand, Hancock requested for the second time to take out heroin inside the jail. Oh, yeah. Okay. At para matigil na si Hancock sa kahibangan nito, ay pinagbigyan na siya ng isang pulis. At nang buksan na ang bag na suspect ay tumambad sa kanila ang sandamakmak na marijuana at heroin. Pardon? Imagine. Pardon? When one of the cops give the request to the suspect Hancock, when they inspected the bag of the suspect, they find out that the suspect was carrying a lot of marijuana and heroin inside her bag. Yes. Thank you. That's clear. Kung kaya't sa halip na mapagbigyan ng kahilingan ng Hancock ay inilipat na lamang ito sa solong kulungan para hindi na makapang-istorbo pa ng ibang pereso. Excuse me? So when the cops find out that the suspect is carrying a lot of marijuana and heroin, they transfer her to a single jail so that the suspect won't be bothering any jailmates. Oh my God. Yan po ang ating balita panghimagas kung saan si Misteryoso ay nag-nosebleed ngayong umaga. Maraming salamat po. Thank you. You don't be careful when you're going to the condo, okay? Ingat. Thank you. Galing. Thank you, Ito na si mahilig dito sa condo. Mahilig sa condominium. Pumunta. Maraming milago talaga sa mga condominium na yan, no?
Rambo is back. Bye. Rinig sa kondo. Ha? Marami pa talaga sa... Maraming milagro sa kondo. Ang kondo, ginagawang lungga ng mga politiko. Oo, pwede. Yan dyan, binabahay ang kanilang mga Gulasisi. yan ang sabi mo, ha, boy? How's... Kumusta? Where are you now? Dito kasama ng Weng at Buddy, no? Sa kahabaan ng Quezon Avenue. Kung galing ka sa EDSA, patungo sa Rotonda ay parayad ang hanggang mabagal ang usad na mga sasakyan sa kahabaan nito ng Quezon Avenue hanggang makarating to sa Mabuhay Rotonda, yung dating Welcome Rotonda. Gayon din sa kabilang linya, kung patungo ka naman sa Welcome Rotonda at tinatahat ang kahaba ng Quezon Avenue mula EDSA sa kanto ng Quezon Avenue, tuloy-tuloy naman sa dito sa kahabaan ng EDSA ay mabagal ang usad ng mga sasakyan, lalo na pagdating sa GMA MRT Station hanggang sa Kamuning, harap ng Station 10, at tuloy-tuloy ito hanggang Cubao, mabagal ang usad. Sa kabilang linya, patungo naman sa bahagi ng Norte, tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. MOTTO mo, boy! Yan! Ang aking MOTTO ko, si Queen Heart, yung listener ko, nakikinig din pala sa inyo kasamang Weng Buddy, ha? Si Queen Heart? Queen Heart yan. Acting Palawan, ngayon nasa Tondo na. Wow. Nice. Pusong... Queen Heart, ha? Queen Heart, oo. Ang motto para kay Professor Eric San Juan at Jovi de Guzman, lalo na kay Jennifer Villamor Tusok dyan sa Laguna. Sometimes we expect more from others because we would be willing to do that much for them. Tagalog, bye. Tagalog kasamang Weng Buddy. Minsan daw, mas umaasa tayo ng sobra sa iba sapagkat mas alam natin na mas makakapagbigay tayo ng sobra sa kanila. Uy, wow. Hindi mo yan? Lalim. Oo, hindi rin nakakilos. Walang pumasok. Hindi agad nakakilos si Dennis Jerome. Oo. I cannot contemplate. Oo. Alright. Sige. Oo. Tama-tama yung ano. Ang iyong MOTTO mo ay tatapadan namin ng Kot-Koto. Yan. Kot-Koto. Kot-Koto. Aha. Nawala bigla. Pare Dennis, may umaga, ha? Good morning. Nakikinig sa'yo, Rambo. Yan, of course. Good morning, Dennis. Iba ho si Dennis. Ito si Dennis. Dennis to, yung dati natin kasamaan si Dennis Hero. Yung nag-text kasi kayo na misteryoso ba kanina? Malapit na Dennis. 30 yan. Alright. Nakita mo na, pare Weng? Tapos na. Tapos ba? Oh. Hindi narinig. Ang bilis. Yan narinig Kot-Koto. Yan ang problema natin, Rambo. Yan ang problema nyo. Tandaan nyo na. Hindi kayo nakikinig. Anong koto mo kasama, Greg? Ha? Bilis eh. Oh, hindi nyo narinig. Grabe naman. Pinulit ko pa nga, hindi nyo narinig. Sus Mariosep naman, Rambo. Pakilinis-linis ang tenga minsan, ano? Pag may time. Happy listening. Good morning. Sa ating ENT. Oh. Dr. Agawili. Oh, covered naman yan sa kuan mo. Medica, ano yan? Coco Life. Oh. Thank you, bye. Thank you, bye. Bye, thank you. Weng at Buddy, kasama mo sa kahabaan ng Quezon Avenue, Silvestre.
Lamay, Tatak, RMN. Magkape-kape rin kayo ng James Coffee minsan para magpapadagdag ng linaw ng paningin, ng kalusugan. Maganda yan. Okay. Thank you, ha? Diretso mga naglalagablab ng mga balitang tatakalamin ang inyong napakinggan dito lamang sa DCXL 558. Ngayon po umaga ng Miyerkules na January 29, 2014. Takalong nyo natugtog to. Ayan. Some news sa Servisyo Publiko from the city of Zambo. This is Primo Hermano Wang de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Obera. Kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo.